Good morning everyone! Medyo inaalat ang araw namin, pero hindi namin to papayagan. Kailangan maging matamis. Very unfortunate na during visit namin dito sa Transylvania region, dito sa Brasov, sa itong sa mga hindi nakakaalam kung saan itong Brasov. Itong Brasov ay dito, isang city dito sa Transylvania region, dito sa Romania, na kung saan ay makikita ang isang famous Dracula Castle. So ang main purpose ng pagpunta namin dito ay tingnan namin yung Dracula Castle, kung saan makikita si Dracula. Siyempre, inihanda ko na yung dugo ko. Nakapag kumain na ako ng maraming balot para kay Dracula. Karating lang namin kagabi, by the way. So for the meantime, dahil maulan, ang gagawin namin ay maglalakad kami ng maglalakad. Bumili ako ng payong. Ayan o, kita nyo naman, ganda-gandang payong yan. Ang halaga nito ay 25 ron, about $5. Expected naming maulan, pero hindi namin expected na maghapon at 2 araw, 3 araw na ulan na walang tigil. Hahanap muna kami ng matatambayan, makakainan, at tingnan namin kung anong mga makikita namin dito sa city center ng Brasov, and then i-share namin sa inyo kung anong meron dito. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa mga nakafollow sa akin. Kahit hindi nakafollow, salamat na rin basta napanood itong video na to. Maraming salamat sa inyo. At sana ay mag-follow din kayo kung hindi ka pa nakafollow sa akin, dahil sa mga travel namin may makukuha ka rin namang mga tip. Hindi lahat may sense, karamihan walang sense. Pero kahit pa paano, meron kang matututunan. Sana ma-inspire ko kayo sa mga travel. Maraming salamat sa mga nakafollow, sa mga nagfollow sa akin, sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa aming mga travels, sa mga kakilala. Shoutout sa mga taga Jordan, sa mga taga Denmark, at sa mga Pilipino. O yan, shoutout sa inyong lahat. Please like, comment, and keep sharing. Keep sharing. Apartment namin kinuha ay malapit lang din sa train station. At mga 30 minutes walk to the city center of Brasov. Ang 30 minutes sa amin na lakad ay wala lang, kasi talagang gusto naming maglakad at mag-explore sa isang bayan. Ganun ang lagi namin ginagawa. At hindi kami sumasakay na masyado kung malapit lang, kung about 30 minutes to 1 hour walk lang. Hindi namin isinasakay ng ano yan, ng public transport. You know, may daan na kaming maliit na simbahan. Oh. So kami naglalakad pa rin. Magta 30 minutes na, hindi pa kami nakakarating sa city center. At for your info, ang Romania, ang majority ng religion dito ay Orthodox. At ang mga tao dito ay medyo religious din. Yung mga bahay, kahit nakikita nyo mga luma, no, surprisingly, itong Romania ay isa sa leading e-commerce in the world, di ba? Sa Europe pala, leading e-commerce country dito sa Europe. At bukod ron, ay kasama, ang alam ko, kasama ang Romania sa top 20 country in the world na nag-hold o nag-adapt ng cryptocurrency. So kung meron kayong mga Bitcoin, mga cryptocurrency, dito hindi ko pa nasubukan, pero I think dito pwede kayong mag-spend ng inyong cryptocurrency. Ganda naman yan, lumang-luma. Parang nandun sa loob si Dracula, pero hindi yan yun. Surprisingly, no, ang gaganda ng bus dito, yung public transport nila. Oo, kasi electric. Lahat ng bus dito electric. So far wala pa akong nakikita na lumang bus
At saka take note, pwede kayong magbayad sa bus gamit ang inyong credit card. So hindi nyo kailangan ng cash. Mainly ng tao dito, ang mga establishment, public transport ay tumatanggap ng credit card payment. Kaya hindi nyo kailangang mamroblema ng paghahanap ng bangko para mag-withdraw ng cash. At syempre, murang-mura lang ang public transport rito. Basta mura. Hindi ko na ma-explain sa sobrang mura. Nakarating din kami dito sa Old Town after 1 hour of walk. May mga tigil-tigil naman yon, yung 1 hour walk na yon. So ito na yung kanilang Old Town. May feeling ako na kung hindi maulan ay napakasaya nitong lugar na ito. At yun nga, sayang kasi kaya maulan ngayon. Napakaraming activity supposedly ngayong araw na ito. Kasi sabi nung aming apartment na tinutuluyan, nung aming Airbnb, ay sakto raw yung dating namin kasi meron nga ngayong mga music festival. So kung hindi maulan ngayon, may feeling ako na crowded itong lugar na ito kasi napakaganda niya. Paano ba? Itatago yung payong. Ayan, nakita niyo sa background ko. Oo, yun din. Okay lang din naman kasi may kakaibang feeling, especially kung ang pakay mo talaga dito ay mag-Dracula hunt. So may feeling na, uy, baka anytime may lalabas si Dracula dyan sa gilid-gilid na yan. Anyway, kumain na ako ng maraming balot. Ready na ang aking dugo. Ganda, tinan mo, ganda. Papakita ko sa inyo, ang mga bahay dito may mga mata medyo strange. Parang lagi nakatingin sa iyo, parang inaabangan ka, parang nagmamanman lang. Yung parang tipong, ay, masarap ang dugo nun. Wala masyadong tao ngayon. Hindi ko alam kung nasaan ang mga turist. Mukhang natutulog sila. Ayun no, nakakita kami ng fridge magnet na Dracula oh. Ganda. Pero gusto ko metal. Hanap tayo ng metal. Ayan, yan. Ito. Yan? Oo, yan o. Di ba? Hinahanap ko yung mga bahay na may mata. Sa kaya sila. Ganda. Hindi ko pa nasasabi sa inyo ang mga
tao dito, yung first impression namin sa mga tao dito. Kasi pagising ng umaga, importante yung magiging first impression mo sa isang lugar, sa tao, kung ikaw ba ay magiging feeling komportable o hindi komportable sa mga local citizens. Habang nagkakape kami kanina, ang first impression ko sa kanila ay isa silang mababait na tao. Napaka-friendly nila. At surprisingly, magagaling din sila mag-English, no? Yung at least yung mga na-encounter namin, magagaling sila mag-English. At every time na makikita nila kami, ay nakangiti sila sa amin. So, lahat ng nakakasalubong namin ay ngumingiti sa amin. Ganun sila ka-friendly. Kaya, kung gusto niyo bumisita rito, ay wala kayong dapat ikatakot kung safe ba dito sa Brasov or dito sa Romania or hindi. Safe na safe dito, huwag kayong mag-alala. At mura lang ang mga hotel dito. Kaya pwede nyong i-plan na magpunta rito sa Romania. Okay? Ini-encourage ko kayo na bumisita rito. Of course, hindi ito dream destination, pero nagkakamali kayo kung hindi kayo bibisita dito sa Brasov at dito sa Romania, specifically sa Romania. Well, lahat ng area ng Europe ay maganda, pero may kanya-kanya silang may kanya-kanyang yung vibes, no? Oh, iba rin ang vibes dito. Dito naman ang vibes naman dito, especially dito sa Brasov, no, sa Transylvania area, ay yung tipong kailangan mong kumain ng maraming balot kasi baka anytime ay may sasakmal sa leeg mo. Yun. Yan yung Narrowest Street dito sa Eastern Europe. Tingnan natin. Strada Esfore. Hindi ko alam kung tama yung aking pronunciation. Basta Strada Esfore. At ito yon. Isa ito sa kilalang street dito sa Eastern Europe at ito yung pinaka-narrow. Ang size lang niya ay 1 meter. About 1 meter. Tapos may iksi lang siya. Makikita mo yung dulo ayun, no? So mga around 200 meters lang malayo. At yung kabilang street na yon ay yun yung Old Town, Brasov. Kakaibang yan, pork crackling. Bumaba muna kami dito sa underground. Anong pangalan nitong restaurant na to? Ayun, Sergiana. Restaurant Sergiana. Underground siya at napakalaking underground restaurant. Kakain muna kami ng siguro mixed grill, yung mix na inihaw. Tapos magsusup lang kami kasi malamig na yung tiyan namin. Kailangan namin ng mainit sa tiyan. Tikman muna natin itong kanilang pork. On the house daw to. Pork. Wow. Oh my God, malamig mo naman yun. Masarap sa kanin. Pangkanin. Masarap. Pang Pinoy ang lasa, no? Pero hindi malutong masyado. Ayos naman. Sarap din. Thank you. So, yun. Medyo traditional yung kakainin namin ngayon. So, sa akin ay, ang in-order ko ay Transylvanian sour soup. And then, ano yan sa'yo? Angus beef soup. Angus beef soup. Tikman natin tong Transylvanian sour soup na to. Parang Pinoy talaga yung lasa. Parang sopas. Hindi ko alam kung ano yung pork. Parang bacon. May bacon siya.
Nakakabusog. Nakakabusog. Mm-mm. Baka mabigla na naman tayo. Hindi, 100 grams lang yung ano, yung mixed green. 300. 300? Mm-mm. Kaya yun. Hindi pag di naubos ang uwi. Ulam natin mamaya. May kanin pa kami sa bahay eh. Ayaw nga. Yun. As usual, mixed barbecue. Alam na yan. Alam na lasa niyan. Hindi na kailangang testingin ang lasa niyan. Polenta. Cabbage roll. Cabbage roll at saka Polenta. polenta. Okay, alam na ang mga lasa. Okay na. That's it. Okay, dito kami kumain. At napakalaking underground dito. Oh, uy, grabe, ang laki. Wow. Maliit lang itong city ng Brasov. Sapat na rito ang isang araw kung pupunta kayo dito. Pero kung may bala kayong pumunta dun sa Bran Castle kung saan matatagpuan si Dracula, ay kailangan nyo ng at least 2 araw para sapat-sapat at hindi kayo nagtatatakbo, nagmamadali. So maliit lang ito. At ang populasyon na rito ay kakaunti lang. So hindi masyadong crowded ang bayan na ito. Madali lang pumunta rito. 2 hours away from Bucharest by train. Pwede kayo magbayad ng ticket sa train pero mas mahal. Kung gusto nyo makamura, bumili kayo online. Ang pamasahe around $10. So yun lang. Ang hirap mag-vlog ng umuulan. Sasamantalahin namin tong windows na 3 oras na walang ulan para makapaglakad naman kami ng maayos kasi parang magkakasakit na naman kami at yun ang hindi namin gugustuhin. Malayo pa ang babiyahin namin, mahigit pa kaming 1 buwang magta-travel at kailangan namin i-preserve ang aming lakas para kasi magbo-border to border kami. Palagay ko ito yung magiging pinakamalayo namin travel. So yun lang at see you somewhere in this part of the world. See you next video. Don't forget to subscribe, follow me on my social media, and please comment kung may gusto kayong mga itanong sa akin. Yun na yun. See you next time. Peace.